Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat at welcome sa ating pong Midnight Cry ngayon pong Lunes ng gabi. Sa inyo pong lahat na inaabot ng gawain ito, sa lahat ng ating mga kapatiran, kamanggagawa, kamisyon, at sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Across the Nation, Midnight Cry ngayong Lunes ng gabi. Muli po ako nag-aanyaya sa inyo upang muli ay magsama-sama po tayo upang lumapit sa Diyos sa pamagitan ng kanyang salita at ng pananalangin. Gaya ng sinasabi ng aklat ng mga Gawa 6:4, hindi natin pwedeng pabayaan ang pananalangin at ang ministeryo ng salita ng Diyos. And this is Midnight Cry. Tonight, we invite you to join us in this ministry of prayer and intercession. Saan man po kayo naroon sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at dito sa ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa maikling oras po, tayo po'y magsama-sama upang mamagitan para sa ating minamahal na bansa at sa bawat isa na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. So ngayong gabi, tayo po ay lalapit sa Panginoon sa pamagitan ng mga awiting makalangit at samahan niyo po kami. Maaari po tayong mag-invite. I-share natin sa kanila to. I-mention ang kanilang mga pangalan dyan sa comment section. At maaari din po kayong mag-send ng inyong mga prayer request. At hayaan po ninyo na magkaroon tayo ng pagtutulungan sa pamagitan ng pananalangin, pagpapanalanginan. So muli, magandang gabi at welcome sa ating Midnight Cry. Tayo po ay magpuri at sumamba sa Diyos. Amen. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Salamat po muli sa Panginoon sa gabing ito na ibinigay po niya sa atin upang tayo po ay makapagsama-sama na umawit, sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Kaya naman, hallelujah, patuloy po tayong mag-mention, share ang gawain ito sa ating mga kaibigan, kapatid, kapamilya. San man po sila naroon, maabot po sila ng gawain ito. Kaya naman ngayon pong gabi, hallelujah, patuloy po tayong manabik sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya patuloy po nating ihanda ang ating mga sarili, ang ating puso, ang ating buhay ngayong gabi sa pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah, tayo ay umawit ng masayang awitin sa ating Panginoon. Hallelujah. One way. Lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you when you are always there. In troubled times, it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way.
grace abounds so deeply within me. You will never ever change. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way. One way. Amen. Hallelujah. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Ikaw lang, O God, ang daan at katotohanan, Panginoon. Tayo ay patuloy na sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Patuloy nating panghawakan ang kanyang mga pangako. Sa gabing ito, hallelujah, umasa tayo sa ating Panginoon. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula, sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan,
sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak na nananatili. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo, mga pangako mo. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyo pong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa iyo pong mga pangako sa amin. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Salamat sa mga pangako ng Panginoon. We were reminded na meron tayong pwedeng panghawakan, meron tayong pwedeng pananganan sa anumang sitwasyon at kalagayan ng ating mga buhay. Meron tayong Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Kami ay patuloy na namamangha sa iyong kagandahang loob sa buhay ng bawat isa. Ang gabing ito, ang sandaling ito ay patotoo ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Kaya naman, hayaan po ninyo na kami makapagpasalamat at magpuri sa iyong banal na pangalan. Tinataas namin sa iyo ang gawain ito, Panginoong Diyos, tunay na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Hinihiling namin, O Diyos, ang iyo pong malaya at makapangyarihang pagkilos sa aming maranasan. Ikaw ang patuloy na gumawa ng mga dakilang bagay sa kalagitnaan ng gawain ito. Ang pangalan mo'y maitaas, maitanyag at maparangalan. Ano mga sangkap ng aming pagkatao na hindi kalugod-lugod sa iyo, hinihingi namin ng tawad, ninisin niyo po kami at pagharian, Panginoong Diyos. Sinasaway namin ang anumang gawa ng kaaway sa gawain ito at aming inaangkin ang pagbalot ng banal na dugo ni Jesus at ang pagsama at pagkilos ng iyong Espiritu. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Praise God. Isa sa magiging malaking tanda ng huling panahon ay ang kalagayan ng church sa huling panahon. Ano ang magiging kalagayan ng church sa huling panahon? Maaari tayong dumating sa punto ng sinasabi ng aklat ng Pahayag 3:14 mula doon sa verses na yon, patungkol sa huling iglesia na binanggit doon sa mga sinulatan ni Apostol John. At ang church na ito ay ang church ng Laodicea, na ang kanyang sabi sa kanyang sarili, siya ay sagana, mayaman at hindi nangangailangan ng kahit na ano pa.
Ngunit siya ay sinaway ng Panginoon at sinabi sa kanya ay kawawa ka sapagkat hindi mo nalalamang ikaw ay hubad at bulag sa katotohanan. At mababasa natin sa talata mula doon sa verse 20 na ang Panginoon ay naging mapagbiyaya na kumatok sa pintuan ng iglesyang ito. Narito ako'y kumakatok, sabi niya, pagkatapos siya ibigay ang mga prescription na dapat gawin ng church na ito para makalaya doon sa kanyang spiritual na kabulagang nararanasan at deception. Sabi ng Panginoon, narito ako'y kumakatok sa pintuan, ang sino mang magbukas, ako'y papasok at maanahan kasalo niya. The point that I would like to give to you is that in the last days, maraming churches, maraming mga mananampalataya, maraming mga tao ng simbahan na nag-aakala na ang kanilang pagpunta ng church, pagdalo at pananatili ay garantiya na ang Diyos ay kasama nila. There is nothing wrong to be in the church. Dapat lang na tayo ay nasa church. Pero gusto kong maintindihan ninyo, not because you are active in the church, not because you are in the ministry, ay meron ka ng malapit na ugnayan sa Diyos. Darating ang sandali na hindi mapapansin ng maraming tao na ang presensya ng Diyos ay wala na at ang nagpapatuloy na lang sa church ay ang kakayanan, abilidad at presensya ng bawat tao. Kaya mahalaga na tayo ay nagkakaroon ng evaluasyon sa ating mga buhay at nagnanasa na laging magkaroon ng encounter sa Panginoon. Sapagkat sinabi ng Revelation chapter 22 verse 17 na sa huling panahon, this is part of the last verses of the Bible, ang Espiritu ng Diyos at ang church ay magkasama nakikilos, the Spirit and the bride, and this is high time for the church to act and operate, function and behave like the bride of Christ. Ano ang marka ng bride ng Panginoong Jesucristo? The Spirit is with, in, and upon the church. The Holy Spirit. And that's the presence of God. Kaya napakahalaga ng ating pong susuri ng ating mga sarili. Tayo ba ay kasama pa ng Diyos at ang Diyos ba ay kasama pa natin? Tayo ba ay nasa church at nararanasan pa ba natin ang Diyos at tayo ba ay nararamdaman pa ng Diyos? O baka ang lahat ay routine at ritual na lamang at wala ng relationship? Ang ating Christian life ay pwedeng mahulog sa familiarity, mahulog sa ritual at routine ng ating pagdalo, pag-upo, pagtayo at pag-uwi tuwing linggo o midweek service at nawala na ang tunay na nagbibigay buhay sa ating Christian life. Hindi yung ating pong magandang praise and worship, hindi yung ating magandang pasilidad, hindi yung ating magandang sistema ng programa ng church, kundi ang presensya ng Diyos. What gives life to the church, what gives life to our ministry, what gives life to our spiritual life is the presence of God, the Spirit of God. Going back to the creation, when God created man, He created them out of the dust of the earth. He formed them, Genesis chapter 2 verse 7, and then He breathed into his nostril the breath of life, which is the Spirit of God, and the man became a living being. Naging buhay na kaluluwa, naging buhay ang taong nilikha mula sa anabok nang ito ay pasukin ng Espiritu ng Diyos. Apart from the presence of God, we are dead. Without the presence of God, we are nothing. Without the Spirit of God, we are powerless. So don't ever try and think to yourself and be deceived na kaya mo, na okay lang. Yung magandang praise and worship, yung magandang preaching, yung magandang sistema, programa, yung magandang pasilidad ay hindi garantiya na naroon ang presensya ng Diyos. And so we need to think
about this seriously. Sapagkat pwede itong mangyari na ang church ay kumikilos. Yes, nagtatagumpay at yun ang pinaka-dangerous. Dahil sila ay lumalago, sumusulong, dumadami, pero wala ang Panginoong Kristo. Kaya sabi niya, narito ako, makatok ako. And tonight, I would like to encourage you na magkaroon ng nasa, na ibalik ang dapat kinalalagyan ng presensya ng Diyos sa ating mga puso, sa ating mga churches, sa ating mga ministry. Sapagkat kung nais nating bumaba muli at kumilos muli ang presensya ng Diyos, kinakailangan meron siyang dwelling place. Dapat meron siyang pananahanan. Ang altar ay hindi bababaan. Ang tao ay hindi bababaan ng Diyos kung walang altar. Ang altar ay hindi bababaan ng apoy kung walang handog. So merong dapat dako, merong dapat lugar, merong dapat throne. There must be a place, a throne for the presence of God to sit and dwell inside of us. Amen. Hallelujah. At nawa ay masundan niyo po ito mga kapatid, sapagkat ito ang magbibigay ng buhay sa marami nating ginagawa sa loob ng church. Darating tayo sa punto mga kapatid na para bang ang lahat ay alam na natin, kabisado natin, at ito ang sakit ng tumatagal sa church. Ang lahat ay nagiging casual na lang, ang lahat ay nagiging routine na lang, nagiging program na lang, and we act mechanically according to the program. But we are losing the passion, we are losing the commitment, we are losing the presence of God. You see, it is not actually our weakness that causes us to be unproductive. It is not actually our limitations, the darkness in the church that causes the church to be unproductive and barren. But it is the lack of passion, lack of love, lack of commitment, lack of intimacy with the presence of God. If we want to be fruitful, if we want to be productive, if we want to be usable, we must never neglect, ignore, and forget that we need to be consistently connected to the presence of God. Presence of God. Amen. And so, samahan niyo po akong maglakbay sa lumang tipan patungkol sa buhay ng isang lalaking tinawag na taong malapit sa puso ng Diyos, a man after God's own heart. His name is David. At itong lalaking ito ay talaga namang kamangha-mangha. Hindi perpekto. Marami ring lapses, marami ring pagkukulang, marami ring pagkakamali, marami ring kasablayan, but still, he was called a man after God's own heart. So it's not our weakness, it's not our mistakes that causes us actually to fail, but it's our lack of intimacy with God. Itong bagay na nakita ko sa lalaking ito, na sa kabila ng kanyang mga kahinaan, sa kabila ng kanyang mga pagsablay, pagbagsak, pinili niya na huwag mawala sa kanya ang presensya ng Diyos. At sa kanyang pagiging hari, isa sa mga una, pinahalagahan at pinarioridad niya ay ang pagbabalik ng Ark of the Covenant sa kanilang lugar. Dahil naintindihan niya ito ay simbolo ng presensya ng Diyos. Let's go to 2 Samuel chapter 6, verse 6 to 11. 2 Samuel chapter 6, verse 6 to 11. When they came to the threshing floor of Nacon, Uzzah reached out and took hold of the ark of God because the oxen stumbled. The Lord's anger burned against Uzzah, and because of his irreverent act, therefore God struck him down and he died there beside the ark of God. Then David was angry because the Lord's wrath had broken out against Uzzah.
And to this day, that place is called Perez Uzzah. David was afraid of the Lord that day and said, "How can the ark of the Lord ever come to me?" He was not willing to take the ark of the Lord to be with him in the city of David. Instead, he took it aside to the house of Obed-Edom the Gittite. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom the Gittite for 3 months, and the Lord blessed him and his entire household. Pinagpala ng Diyos ang tahanang kinaroroonan ng Ark of the Covenant. Hallelujah! Na nagpapahayag ng presensya ng Diyos sa lugar na yon. Now look at verse 2. Okay, nilagpasan na natin, but look at this verse. He and his old men and all his men set out from Bela of Judah to bring up from there the ark of God, which is called by the name of the Lord Almighty, who is enthroned between the cherubim and that are on the ark. So ang pangalan pala nitong Ark of the Covenant ay the name of the Lord Almighty. Wow, praise God, hallelujah. Kaya pambihira ito mga kapatid, and this symbolizes the presence of God. And I would like to use these passages to encourage all of us to bring back the presence of God. Bring back the ark. Bring back the fire. Bring back the intimacy you had once upon a time in your life. You know, it is dangerous to have it and lost it again. It is dangerous to have it and lost it. So, marami sa atin, kung hindi man siguro kayo mag-amin o magsabi, pero there are so many in the church today that they have that intimacy once upon a time in their lives. They had that passion with the presence of God. Pero sa paglipas ng panahon, they lost it. At ngayon ay parang casual na lang, na para bang okay na lang. Alam mo, bakit natin nasasabi ito? Kapag meron tayong problema sa ating relasyon sa church, when there are human relationship problem, among the believers, resulta yan ng ating problema sa relasyon natin sa Diyos. Kapag tama ang ating relasyon sa Diyos, magiging tama ang relasyon natin sa iba. Kapag meron tayong problema sa ministry, nagkakaroon ng unproductive ministry, o yung ministry natin ay unproductive, i-trace mo kamusta ang iyong relationship sa Diyos. Meron niyang malaking kinalaman doon. Okay, kaya ngayong gabi ay nawa ay kausapin tayo muli ng Diyos, and let us bring back the glory of the old things and forget the tragedy of yesterday. Kalimutan na natin kung ano yung mga nangyari. Ibalik natin ang kaluwalhatian ng una nating pagkakilala sa Diyos. Just like the first church in the book of Revelation chapter 2, beginning from verse 1 na sinulatan. Ano ang meron sa kanila? Let's go there. Revelation chapter 2, 1, 2, 3, 4, and 5. Sabi niya to the angel of the church in Ephesus, write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. Ano? Hindi natin matatawaran ang maraming tao sa church. Pastors, leaders, workers, ministry heads, praise and worship team, Sunday school teachers, o ano man, and even those active members in the church. God knows your deeds. He knows your hard work. He knows your perseverance. Alam niya ng Panginoon, at kita naman namin talaga, nakita natin, di ba? I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. Verse 3, you have persevered and have endured hardship for my name. Wow! Kaya nga ikaw ay tumagal na eh.
Kung inabot ka na ng 10 taon, 15 taon sa church, ibig sabihin talaga na pagtagumpayan mo ito, you have persevered. Hindi natin matatawaran yan. Totoo, hindi natin maitatanggi. Merong mga tao sa church na nakapagpatuloy. At hanggang ngayon ay nagpapatuloy, pinaglaban ng pananampalataya. Yes, tiniis ang lahat ng hirap at nilagpasan ang lahat ng mga pagsusubok. They have endured hardship for my name and have not grown weary. Wow! Kanya lang, look at this verse 4. Yet I hold this against you. Ngunit merong isang bagay na nakita ang Diyos. Maaring hindi nakita ng pastor, pero nakita ng Diyos. Makinig kayong mabuti mga mananampalataya sa mga pinagpapastoran ko dito sa CHF. At sa lahat ng mga inaabot ng gawain ito, sapagkat hindi tayo pwedeng magpadaya just because siya ay masipag, just because siya ay nagpe-persevere, nag-i-endure, just because siya ay active, ay in love pa rin siya kay Lord. No. Pwede tayong dumating sa punto ng kalagayan ng ating spiritual na buhay na pwedeng ang lahat ay program na lang. Ang lahat ay dahil sa sistema na lang. Ang lahat ay dahil sa ministry na lang. But we are no longer intimate. Kaya nga, kahit na ang galing mo, pero sira naman ang relasyon mo sa iba. Sira ang iyong testimony sa iba. Hindi maganda ang iyong patotoo sa iba. Walang production, walang pagbubunga. Bakit? Kasi magaling ka lang. Pero hindi ka in love kay Lord. You have forsaken your first love. How many are in this situation right now? Gaano karami sa atin ang narito nakaka-relate sa sitwasyong ito? Verse 5, look at the recommendation. Verse 5, remember the height from where you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Remember the heights. Hallelujah. Ang mga nahuhulog lang yung nasa taas. Kasi baka hindi natin napansin dahil nga magaling tayo, marami tayong nagagawa, ginagamit na tayo ng Panginoon, leader na tayo, marami na tayong ministry at may influensya na tayo, nandun na tayo sa taas, hindi natin namalayan ang ibinabagsak ng Panginoon ay yung mga nasa nagmamataas because they are losing their love that leads them to be more humble, to become more gentle and meek. Wala nang meekness, wala nang gentleness, wala nang humility, wala nang yung character na dapat ay nasa kanya, nagiging arrogante. Well, sabi the Lord, remember the heights and then repent. Magsisi ka. Do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. What is lampstand? Carrier of fire. Tagapagdala ng apoy. We are supposed to be carrier of revival, restoration, and fire. We are supposed to be carrier of the presence of God. The fire is the manifest presence of God. The ark is the symbol of the presence of God. We are supposed to be carrier of fire. But if we will not repent, meaning of repentance, talikuran yung ating naging dahilan bakit tayo lumayo at nawala sa presensya ng Diyos at bumalik sa Diyos. Repentance is turning from your wicked ways and turning unto God. That is repentance. Sabi niya, bumalik ka sa akin. Hindi porke ikaw ay dumadalo ay nasa Panginoon ka. Hindi porke kayo nagmiministry, ikaw ay nasa Panginoon. No. You can be very, very well versed in the Bible. You can be very, very generous in giving your tithes and offering. You can be very, very active in the church and yet no intimacy with God. That could be possible. No knowledge of God and therefore no manifestations of the fire and the transforming power of God in your life. So, pwede yun, you can be very familiar with all the ministry, with all the programs, with all the mechanics in the church. And yet, you are not productive. You are not fruitful. Why? Because you are disconnected from your intimacy with God.
Hindi tayo dapat manatili dyan, mga kapatid. Kaya sabi niya, remember the heights from where you have fallen. Repent and do the things you did at first. Ano ba ang iyong unang ginawa? Nung ikay makakilala sa Panginoon, ano ang iyong mga unang ginawa? What are those things you did at first? Ano ba yon? Di ba ang una mo namang ginawa nung ikay nakakilala sa Panginoon ay ang mag-build up ng relationship sa Kanya at relationship sa mga tao sa loob ng church? Do you remember when you are little in your own heart that you are so hungry, you are so thirsty, you are so submissive, you are so humble, you are so obedient, you are so honest, and so intimate with God? Amen. Hallelujah. Andiyan po ba tayo, mga kapatid? Kailan ba tayo huling umiyak sa presensya ng Diyos? Sapagkat yun naman ang ating unang ginagawa nung tayo unang nakakilala sa Panginoon. Di ba nandoon yung ating talaga namang kababaang loob na tumatangis sa paanan ng Panginoon? Amen. At ito ang panawagan ng Diyos sa huling panahon, the Spirit and the Bride. Hallelujah. Ano ang panawagan? Look at Revelation 22:17. Balik natin doon, Revelation 22. The Spirit of the Lord, or the Spirit and the Bride say, come. And let him who hears say, come. Meron ka ba nararinig ngayon? Do you hear the voice of God? More than the words I am speaking ngayon. Ano mang sinasabi ko ngayon, higit dyan, I believe with all of my heart, the Spirit of the Lord is speaking deep down in your spirit. Nangungusap siya. And whoever is thirsty, meron bang uhaw, meron bang gutom? Wow, praise God. Ibig sabihin kung may uhaw at may gutom, hindi ka pa, ibig sabihin hindi ka inaabandona ng Diyos. God is still waiting for you. God is still loving you. He is not giving up on you. He is reaching out for you. Kaya merong uhaw. Let him come. And whoever wishes, ang sino mang may gusto, let him take the free gift of the water of life, and that is the presence, the Spirit of God. Amen. Hallelujah. Ayokong gumating tayo ganun sa ganung kalagayan, na tayo dumadalo na lang, na tayo nagmi-ministeryo na lang, na tayo ay naglilid na lang, na tayo ay nagpapakita na lang, pero wala ng passion, wala ng conviction, wala ng apoy, wala ng presence ni God. Yun ang naintindihan ni David. Kahit ako'y maghari, kahit pa tayo ay magtagumpay sa mga labanan sa labas, kahit pa ako ay mapapunta sa palasyo, kahit pa ako ay magtagumpay sa lahat ng ito, if I lost the Ark of the Covenant, I am still a loser. I am still a failure. I failed if I lost the presence of God. Amen. Hallelujah. Let's bring back the Ark. Let's bring back the fire. Let's bring back the intimate relationship with God. Amen. Hallelujah. Sunod-sunod yung aking preaching, speaking engagement. 7 times. Sunod-sunod. Kaya ganito po yung aking boses. At sa huling pangaral kahapon ng hapon sa Gapan City, papasalamat tayo sa pribileyo na ibinigay sa atin. I mean, hindi ako napagod ng anumang pagod na ano. I feel so on fire. Because naramdaman kong muli nung ako ay young people, when I was a young people in the church, walang kapaguran kahit araw-araw. Magkakaroon kami ng gawain, 1 linggong revival crusade. May street preaching sa umaga, may mga paghayo sa gabi. Gabi-gabi magpapaawit. Hindi pa po ako pastor noon, ako'y disciple at song leader sa church namin. At gabi-gabi magpapaawit ka. At kasama ka ng mga team na hahayo mag-street preaching. I remember those days hanggang sa dumating ang punto na ako'y ginagamit na ng Panginoon sa mga crusade, sa mga gym, sa mga basketballan, sa mga paghayo. And it was,
a refreshment and a restoration of those days kahapon nung ako ay sa huling bahagi. Mula nung nag-umpisa ng Biyernes ang mga pangaral, umaga, gabi, sa palayan, youth rally, ang mga kabataan na pinalaya ng Panginoon. Sa kahapon din sa Gapan, ang mga dumalo nagsitanggap sa Panginoon. Wow! Sabi ko, Lord, napakabuti mo. At hanggang kaya ako'y na-amaze habang nagdadrive pabalik dito galing ng Santa Rosa. Na-amaze. Lord, I thank you. Lord, salamat. Let's do it again, Lord. Do it again, Lord. Let's do it again, Lord. I will preach your word and do the signs and wonders. I will preach the word and do the miracle, Lord. I will preach the word and draw people unto you, Lord. I will preach the word. I will go like when I was 17 years old, I was 18 years old. But in all these things, oh God, huwag mo kong hayaang malayo sa'yo. Bring me back to the heart of intimacy, to the heart of being in your heart, Father. That's my prayer. Sapagkat mawawala ng saysay ang lahat ng ito, mga kapatid. Lahat ng ito mawawala ng saysay. Hallelujah. Hallelujah. See, ngayon po ako po ay magte-38 years old na. 20 years na mahigit ang lumipas, but it seems like yesterday. It seems like yesterday. Alala ko kami mga young people, gabi maglalakad sa kalsada, minsan inaabot na ng anong oras para sa mga paghahayo. Ito yung kabataan ko. Hallelujah. Madaling araw maglalakad na kami papunta ng church, mananalangin. Ito yung kabataan ko sa campus, mananalangin sa mga bahay-bahay, mananalangin. This is me when I was a young man in the church, so hungry, so thirsty for more of God. And I don't want to lose that passion. Hallelujah. I don't know about you. Masaya ka ba? Kontento ka na ba na dumadalo, nagmiministeryo, tumutugtog, umaawit, humahayo? Pero alam mo, there is no Ark of the Covenant deep down in your spirit. There is no presence, there is no fire, there is no intimacy with God. When was the last time you heard the voice of God? When was the last time na ikaw ay nasa presensya ng Diyos, umiiyak, lumuluhod, not because you are in need, not because you are in trouble, not because you are in the midst of persecutions and tribulation, but because you are hungry, thirsty for the presence of God. Come, come. Whoever is thirsty, let him come. And whoever who wishes, let him take the free gift. Wala itong bayad. Walang bayad ang manalangin. Walang bayad ang magbabad sa presensya ng Diyos. Walang bayad ang maranasan ng pagkilos ng Diyos. And yet so many Christians ay hindi ganun kapassionate. Hallelujah. Seek the Lord while He may be found. Sabi ng Bible. Darating ang sandali, kahit anong paghahanap ay hindi na marasusumpungan. Why? Sapagkat darating ang sandali ng pagmamatigas ng puso. Ang sabi ng Hebrews chapter 3 verse 7 and 15, if you hear the voice of the Spirit of God, do not harden your heart. That's what the Israelites did in the wilderness. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Do not harden your heart when you hear the voice of the Spirit of God. Do not harden your heart. Bakit? Habang pinagmamatigas mo, lalo nagkakakalyo. At kapag ito'y nagkakalyo na, darating ito sa point of no return, sobrang tigas na at ayaw na talaga. Habang meron ka pang naririnig, let him who hears say, come. Let him who thirsts come, and let him who wishes take the free gift. Take the free gift of the water of life. Amen. So don't rebel against God. Hallelujah. Mahaba-haba pa nating pag-uusapan ito kasi introduction pa lang itong sinishare ko sa inyo. Next Monday, I'll be discussing to you these passages from 2 Samuel. Go
through the book of Psalm hanggang sa makarating tayo sa tatlong mahalagang bagay na dapat natin ginagawa if we want to protect, if we want to preserve, if we want to be in the presence of God. Hallelujah. Pastor, buti pa kayo, parang hindi kayo nanlalamig, parang hindi kayo, no, I have a lot of struggle, I face a lot of battle, I been in that situation, nanghihina, nanlulupaypay, nanlalamig, but what keeps me alive, what keeps me going, what keeps me moving forward? It's the fire. Let me tell you this, I don't keep the fire burning. The fire keeps me burning. Ang ginagawa ko lang ay just tap to that spirit. I just charge to that source. And the spirit keeps me alive. The fire keeps me burning. And the water of life keeps me refreshed and restored. All the time. By His grace. Hallelujah. 3 important things na tatalakayin natin sa mga susunod na pagkakataon tungkol sa presence of God is the intention, the actions, and the attitude. So that we will be on fire. We will be on fire. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mabilis lang ang oras, ang sandali. Tayo po ay lalapit na sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin ngayong gabi. Itutulog natin sa Diyos. Una sa lahat, siyempre ang ating mga sarili. Paano natin mailapit ang iba kung tayo ay disconnected sa Panginoon at kilala mo ang iyong sarili? You know your spiritual condition. At kung ikaw ay nakikinig ngayon, I believe with all of my heart that more than the messages dito ay merong pangungusap sa iyo ang Espiritu ng Diyos. And just like what Hebrews 3:15 says, do not harden your heart. Do not harden your heart. Amen. At pagkatapos ay ipag-pray natin ang ating kani-kaniyang mga probinsya, lugar na kinaroroonan. Ipag-pray natin ang ating mga ministeryong tinanggap sa Panginoon at ang ating buong bansa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa paalala ng iyong salita sa pagtutuwid sa aming mga buhay. Lord, salamat po. Spirit of the living God, search us and examine our heart. Everything that does not pleasing to you, God, remove it. Hallelujah. Come, Lord Jesus. Build your throne in our hearts, Father, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Oh, hallelujah. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down to you, God. Hallelujah, mga kapatid, mga kamanggagawa, sa inyong lahat na ginagamit ang Panginoon. Huwag tayong padaya. Relationship is greater than any accomplishment. Let us repair the altar of our relationship with God at iayos natin ang ating relasyon sa church na ating kinabibilangan, sa mga kapatiran, sa ating pastor, sa ating mga kapwa manggagawa, alagad at kapatid sa iglesia kung saan tayo dinala ng Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God, glory to you, Lord.
Hallelujah. Be alone with the Lord wherever you are. Hinto mo muna ang iyong ginagawa. Habang ikaw ay nariyan, inaabot ka ng tinig na ito, ng gawain ito. Pause for a moment and be alone with the Lord, just like the song. Make it your prayer tonight. Draw me closer to you, God. Take me deeper in love with you. Hallelujah. Hallelujah. Panahon na para tayo makalaya sa routine, sa ritual, at magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Diyos. Nakita ng Diyos ang iyong puso. He knows your heart. He knows you. Come. Come. Fix your eyes to Jesus. Oh, bring me back. Jesus. So God, draw me close to you. Draw me close to you. And never let me go. And never let me go. Oh, yes, oh God. I lay it all down again. Hallelujah. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Hallelujah. bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Yes, oh Lord. Help me know you are near. You're all I want. Hallelujah. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Hallelujah. Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y dumudulog sa inyo at nagsusumamo. Draw us closer to you, God, I pray. Hallelujah to all backsliders. God is calling you. Make a U-turn. Balik ka sa Panginoon. Sa iyo na nanlamig, sa iyo na nanghina, sa iyo na nanlupaypay, sa iyo na nadaya, nagkakala na okay na. Maaaring ang ilan sa atin, sabi natin, susuporta na lang ako sa church, magbibigay na lang ako, hinto na ako sa ministry. No! Na burn out ka. Ang totoo,
kaligtaan natin yung ating relasyon sa Diyos. Kapag tama ang relasyon natin sa Diyos, magiging maayos ang lahat. Maniwala kayo. Makakayanan mo anumang problema, pagsubok, anumang pag-atake ng kaaway. Basta meron kang matibay, matatag, at malapit na ugnayan sa Diyos. Hallelujah! Panginoon, dalangin ko ang iyong makapangyarihang pagkilos sa bawat isa na inaabot ng gawain ito. Ikaw ang patuloy na magbigay ng kagalingan, ng kalayaan, ng kalakasan, at ng pag-aalab ng kanilang pananampalataya, paglingkod at pagsamba sa iyo, Diyos. Oh God, I pray, let the fire fall to your people. I pray. Lord, kahabagan niyo po ang aming bansa. Kahabagan niyo po ang aming probinsya, ang aming lungsod, ang aming barangay, ang aming pamilya, at ang ministeryong pinagkatiwala mo sa amin. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong malaya at makapangyarihang pagkilos upang patuloy na magdala ng revival sa bansang ito. Kumilos sa aming pamahalaan at sa aming mga kababayan upang ang iyong salita ay patuloy na makakarating sa kanila. At sa pamamagitan nila, ang bawat isa ay makakilala sa iyo. Mula sa aming presidente hanggang sa pinakababang nanunungkulan, mula sa pinakadakila hanggang sa pinakahaba ng mamamayan nito sa Pilipinas man o sa mga nasa ibang bansa, mga kababayan namin OFW missionaries, wherever they are, oh God, touch them, Lord, I pray. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Let us continue to pray for our country, pray for our nation, pray for our fellow Filipinos, pray for the OFW, pray for every provinces, the 82 provinces of our nation, of our country. Pray for our leaders. Pray for every families. Ipag-pray natin, mga kapatid, ang ating kanya-kanya mga probinsya, ang ating mga lungsod na kinaroroonan ng mga barangay natin titiran. Ipag-pray natin, mamagitan tayo. Ipag-pray natin ang marami pang taong maligtas, marami pang taong makakilala sa mga pag-pray natin. Ipag-pray natin. Let's pray for revival. Let's pray for the fire of the Holy Spirit. Let's pray for churches to be on fire. Let's pray for preachers to be anointed. Let's pray. Hallelujah. Let's pray for every ministry that God has entrusted to us to be fruitful. Let's pray. Hallelujah. Glory. Oh, Ramamayando Robobo Sanda Rababakanda. Ribaba Sika Babayando Robobo Sanda Lababakanda. Ribaba Sika Babayando Robobo Kanda Lababayando Robobo Sika Babayanda. Praise your holy name. You're worthy to be praised, oh God. Hallelujah. Bless your holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, thank you for the realization. Thank you, Lord, for your grace, your goodness. Thank you, Lord. You have been so good, so gracious to us. Lord, thank you for the restoration, for the revival, for the healing and deliverance. Thank you, Lord, for the fire of the Holy Ghost. God, we love you. Oh, we bless your name. Tonight, we receive it. Tonight, we believe it will manifest. Father, we thank you. God, we love you. We worship you. We give you praise. We adore you, Lord. We thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. So, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating lahat. Pasama po sa panalangin ang ating pong mga misyon na ginagalawan.
Sa June 21, 2025, Saturday, ganap na alas 3 ng hapon, tayo po ay merong gaganaping gospel campaign sa lugar po ng Llanera, sa bayan ng Llanera, sa kanilang municipal evacuation gym. Ito po ay libre, wala pong bayad, at tayo po ay mananalangin sa mga may sakit, sa mga may karamdaman, sa mga nangangailangan ng pagkilos ng Diyos. At higit sa lahat, tayo po ay magbabahagi ng mabuting balita. Kung kayo po ay mga tiga Llanera o mga malalapit sa lugar na ito ng Llanera, ay malugod po namin kayong inaanyayahan. Maaari niyo pong kontakin, may flash, ang ating pong host doon sa lugar na yon, si Pastor Joel. At maihabol namin ito. Sana nakalimutan ko. At yung ating anunsyo. Anunsyo. Ayan. Yan po ay June 21. June 21 sa Llanera. Tapos July, tayo po ay muling magmiministeryo sa Socorro, Surigao del Norte. Sama niyo po sa panalangin kasama ang team natin ng Across the Nation para muling ipagpatuloy ang gawaing sinimulan ng Diyos sa lugar na yan. Sa lahat na gustong maging bahagi ng gawain ito ng Across the Nation Revival Ministry, ang Across the Nation Revival Ministry ay ministry na bumabiyahe, nagtatravel para mag-conduct ng gospel crusade, mga conferences, training, at iba't iba pang mga humanitarian work. Tayo po ay nagkakandak ng mga gawain na naglalayong makatulong sa komunidad, makaabot ng marami pang tao para mailapit sa Panginoon at makapagpalakas ng mga churches. So, isama po natin sa panalangin. Tuloy-tuloy ang ating mga ministry kada buwan. Okay, at dito sa Nueva Ecija, ang ating goal ay ang 32 na mga bayan nito. Okay, 27 na munisipalidad at 5 syudad ay maikutan natin ng gospel campaign. Magkakandak tayo ng mga crusade. Okay, ipag-pray po natin to. And if you want to be part of this ministry, you can you can contact us, be our prayer partner, or you can you can support the ministry financially, or be a coordinator sa mga bayan kung saan kayo naroon. So, yun po. At muli, maraming salamat po. At papurihin ang Panginoon sa lahat ng ito. Yan po yung ating announcement, okay, para po sa gospel campaign na gaganapin sa June 21, 2025. Malaki po itong gym na ito at aircon. Kaya hindi tayo masyadong mamroblema kung umulan man o kung mainit man, sapagkat ito po ay closed gym at naka-aircon. So, maaari po tayo mag-anyaya ng mga kaibigan, kamag-anak, kakilala na hindi pa ligtas, hindi pa nakakilala sa Panginoon, o may mga sakit na walang pampadoktor o hindi mapagaling ng doktor. Dalhin po natin sapagkat naniniwala tayo, the same Jesus who opened the eyes of the blind, the same Jesus who raises dead life, resurrected life, ay siya rin Jesus na kasama natin at gagawa ng lahat ng ito. Amen. So muli, maraming salamat at pagpalain tayo ng Diyos. Magandang gabi po sa inyo at manatili tayo sa diwa ng pananalangin at pagbababad sa presensya ng Diyos. Tandaan niyo po ito, kung saan man tayo nagbababad, doon tayo magkakaugat. At kung saan tayo magkakaugat, doon tayo magbubunga. Kung saan tayo magbubunga, doon tayo makikilala.
At nawa, kung saan tayo nakilala, maluwalhati, mapapurihan, magdakila ang Diyos sa lahat ng ito. Magandang gabi po. Sumayin niyong pagpapala, pagsama, pag-iingat, pabor at pagkilos ng Diyos. At sa lahat ng ito, sa Diyos lamang po ang papuri. God bless.